Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, heto, nilabas na. Tatapos sa alyansa ni Pres BBM. Nako, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, eto, pasadahan po muna natin yung mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin mga karibin natin, no, itong post no, dito po sa Presidential Tracker 57 minutes ago. Eto po, no, galing po ito kay Congressman Paulo Pulong Duterte. Ito po ang sabi dito mga kababayan na pinaalam niya ni former President Duterte sa buong sambayanang Pilipino na patuloy ninyo pong suportahan ang PDP Laban Duterte Senators plus 2. Final niyang in-endorse sa loob ni si Kerubin at si Hunasan. Yan mga kababayan, Duterte, bali yung lalabas dito ngayon, yung endorsement po ni dating Pangulong Duterte, no? Duterte plus Gringo Hunasan plus Ariel Kerubin. O yan mga kababayan, no? So ito pong dalawang ito ang dapat nating suportahan kasi hindi po tayo pwedeng magkamali ngayon, no? Kung noon po, no, sa pagtakbo ni Vice President Sara Duterte at sinuportahan niya si President Bongbong Marcos Jr. ay nagkamali po tayo ng suporta. Dahil doon po ay pinaalam na po ni former President Duterte na hindi dapat maging presidente si PBBM. Ngayon mga kababayan, wag po nating biguin at wag po tayong muling magpabudol, no, sa iba. Duterte, PDP Laban plus Gringo Hunasan at Ariel Kerubin. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan dito po sa gustong or sa mga gustong maging senador ni former President Duterte? Ako, okay na ako dyan mga karibin natin. Basta galing po kay former President Duterte, wala po tayong doubt kung di ang mga gagawin niyan ay para sa bayan, no? Pero kung galing po sa iba, yung mga galing na po sa alyansa, no? Kaya nga alangan po tayo na mag-endorse dito kaya kaya Senator Amy Marcos, no? Dahil may bahid na po ang kanyang political career mga kababayan. Ang kanyang pakikipagkaibigan sa mga Duterte ay medyo may mancha na. Well anyway, ano po ang inyong masasabi dito po sa Duterte plus Gringo Hunasan at Ariel Kerubin? Yan mga kababayan, i-comment nyo na lang po. Mula po yan kay former President Duterte. Ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin ang balitang ito. Nako po, itong mula po sa The Manila Times mga karibin natin 1 hour ago, President Ferdinand Marcos Jr. appointed Idwil Saif, Tapseril Badiri and Jeffrey Welcome Acevedo as a new Associate Justices of the Court of Appeals, no? Bolstering the appellate court with experienced jurists from Davao. Ano po ang inyong masasabi dito? Dalawa po ito. Dalawa pong Supreme Court Associate Justice of the Court of Appeals mga kaubayan. Ano po ang pumasok sa isip ninyo nung narinig niyo yung balitang ito, no? Dalawang bagong Associate Justice of the Court of Appeals ang itinalaga, no, ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
Isa lang po ang pumasok agad-agad sa isip ko. Are they preparing for something? No? Eh alam mo naman, di ba? Kapag ikaw ay inilagay dyan ng isang pangulo, you will, no? Be having the so-called utang na loob, no? Magkakaroon po sila ng utang na loob dito kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Now, naisip ko, baka po kasi pagdating ng araw, no? Na sila naman po, yung mga Marcos naman po ang sinisingil sa kanilang mga ginagawa ngayon sa ating bansa. Baka po hindi ko na sinasabi na ganun ang mangyayari. What I'm trying to point out, baka magamit po itong dalawang appointed na ito to become a shield, no? Pagdating po ng panahon. Ano po sa palagay ninyo? I-comment nyo na lang po sa baba ang inyong mga opinion, mga kababayan. Yun po kasi ang pumasok agad sa isip ko, no? Alright, eto pa mga kababayan. Ito naman, si Attorney Claire Castro, no? Yung Presidential Communication Office Undersecretary. Sabi niya po ito, paglabas ko sa bahay, wala naman akong nakikitang saksakan. Pagpunta ko dito sa palengke, wala naman akong nakikitang snatching. Kung paano ito ipinakita sa news, yun ang pumapasok sa atin kasi nakita natin di ba? Ang sabi po dito sa Presidential Tracker mga kababayan 2 hours ago, nasa tamang pag-iisip pa ba si Attorney Claire Castro? Nagtatanong po mga kababayan, no? Ikaw, ang point ko dito kaya ko po ito ipinakita ulit sa inyo. Kasi kanina 'di ba, yung kay Sir Ted Filon nandun siya. Okay, ngayon naman po ito. Ang gusto kong i-point out dito kasi ini-insist niya yung sarili niya na ma-experience niya muna ito. Hindi niya po ba naisip yung mga biktima na naka-experience na? Hindi dahil sa hindi mo na-experience, Attorney Claire Castro, ay hindi na may experience ng ating mga kababayan. Magkaiba po tayo ng mundong ginagalawan sa totoo lang. Anong klaseng utak ang meron ito mga kababayan? Hindi, sa totoo lang. Kasi ini-insist niya yung sarili niya dahil hindi siya nakakakita ng mga krimen na nangyayari na nga live, no? Aba, gusto pala nito makakita ng krimen, no? Mga ka-review natin. Imbes, mali po kasi yung understanding. Imbes na ilagay niya yung sarili niya doon sa mga biktima at sabihin niya sa Pilipino na mag-ingat po kayo. Dahil lumalala na naman po ang kriminalidad dito sa ating bansa. Hindi niya po yun sinabi. Instead, ini-insist niya na ma-experience niya muna bago sa maniwala. Ganon ba ang ibig mong sabihin, Attorney Claire Castro? To see is to believe or to experience is to believe. Grabe ka. Grabe po ang pag-aano mo sa mga Pilipino. Tanggalin niyo na ito sa pagiging PCO. Hindi po tama ang kanyang sinasabi. Ewan ko lang kung na-analyze niya na yung sinabi niya ngayon natapos na niyang sabihin. Ayan kasi. Hindi niyo po wala na po kayong ibang ginawa kung di birahin ang mga Duterte. Kaya yan, pag napupunta kayo sa ibang topic, hindi nyo na masagot ng maayos. Pero pag Duterte ang topic, nabubuhayan ng dugo si Attorney Claire Castro, mga kababayan. Kahit malayo na yung topic, basta makarinig lang ng Duterte, gaganahan na agad. Correct me if I'm wrong sa mga sinabi ko mga kababayan. At pasensya na po kung medyo na tayo. Kasi isipin mo, ini-insist niya yung sarili niya. May mga biktima na nga . At saka, magkaiba po ng mundo ang ginagalawan ninyo. Bakit? Namamalingki ba ang ordinaryong Pilipino sa pinapalingkihan mo? Ewan ko nga lang kung ikaw nga ba talaga ang namamalingki or baka yung katulong nyo lang. Di ba? Siyempre, magkaiba ang mundong ginagalawan natin. And supposed to be, you have to adjust. Di ba?
You have to adjust at ilagay mo yung sarili mo doon sa mga biktima. Hindi yung mga biktima ang dadalhin mo sa inyong posisyon. Nako po, malaking problema ito mga kababayan. Ha? Mas lalong maguguluhan ang pag-iisip ng ating mga ordinaryong Pilipino kung ganito po ang tagapagsalita ng Malacanang. Bakit po? Ha? Instead po na makatulong, pinalalala pa ang sitwasyon. Yan, mga karibyo natin, pasensya na po kayo. Ano po ang inyong opinion dyan sa sinasabi ni Atty. Claire Castro, right? Eto, pasadahan pa po natin itong balitang ito mga kababayan. Nako po, patungkol naman po ito sa utang ng Pilipinas. Economic storm signal. The Philippines just hit a 3 billion deficit and it's only Q1. Nako. Sa Q1 pa lang mga kababayan, meron na po tayong kakulangan na 300 billion, no? Sabi nga po dito sa post na ito, no? Hindi ko na po babasahin lahat kasi napakahaba po eh. Ito lang po gusto ko lang i-point out. Sabi niya po dito, in short, we are borrowing more than than we can earn. And now we're burning through our financial buffer just to stay afloat. Tama po mga kababayan, no? Utang tayo ng utang nang hindi na po natin kayang bayaran kasi mas malaki pa po yung inuutang natin kaysa po sa kinikita natin. Yan na nga ba eh. Kumusta na po yung mga economic advisor ng ating Pangulo? Pinag-aralan nyo ba itong sinasabi dito na post na ito na we are borrowing more than we can earn? Malala na po ang Pilipinas mga kababayan, sa Q1 pa lang po yan. Isipin natin kapag nangyari po yan at madoble po yan hanggang Q4 ng 2025. Nako, 3 billion times 4. Magkano po yan? 12 billion po ang magiging kakulangan ng Pilipinas. Naku po, saan kukunin ang ibabaya dyan? Uutang na naman po. Habang may utang, uutang na naman hanggang hindi na makaahon ang Pilipinas. Hay, nako. And they are just happy, no? Masaya po sila sa mga nangyayaring yan, mga kababayan. Sabi nga po ni Speaker Martin Romualdez, this is the future. Yung alyansa daw ang future, no? Kung ganito po ang future, sa Q1 pa lang 3 billion na po ang kakulangan natin sa pagbabayad ng utang. Nako po, wag na po kayong mangarap ng future. Let's stay sa present at tanggalin po natin itong mga nagbabalak, mga kababayan, na makaupo na naman sa mga kanya-kanyang upuan na wala namang pagkakagamitan, no? Kung baga, nandyan po sila sa kanilang mga upuan to use people's money but not to serve the people. Okay, nako. Hay, nako, eto, last po natin pag-uusapan to mga karibyo natin at i-play na po natin yung video. Eto, sabi po ni former Senator Ping Lacson, case solved, yung sa Chinese to nasaan na ang ransom money? Naku po, nawawala pala yung ransom money mga kababayan. Case solved na kasi nahuli po nila yung mastermind, no? Pero ang tanong po ni former Senator Ping Lacson, nasaan yung ransom money? Uy, saan daw? Oo nga no, nabisi ang lahat sa mga kaliwat ka ng pagkukomento ng mga congressman that they believe na napakagaling ng PNP chief natin, no? Etong si dating chief PNP Lacson, matinik din ang pag-iisip at hindi na linlang. Nasaan daw ang ransom money? Pakisagot naman po, mano, kasi malaki-laki rin yata yun eh. Anyway, ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan po natin ng kaunti itong video na ito. Eto na po. Sila kanila po, kinontempt na po ni Chis Escudero. Dahil hindi po maipaliwanag kung bakit hindi siya dapat contempt. Alam mo, Chis Escudero, no?
gusto mo lang maging ano eh, maging star ng Noche Buena eh. Alam mo yung ginagawa ni Chis Escudero, i-delay muna para yung galit, 'di ba? Ang totoo, kaya kinontempt yan, nagsisinungaling. Kinontempt ni Amy Marcos. Hinarang mo. Bakit mo hinarang? O kita nyo ngayon, bakit niya kinontempt? Napatunayan niya yung sinasabi na nagsisinungaling. Hindi maipaliwanag yung sagot. Alam mo, mali. Ayan po ang pinakamali mong ginagawa, Chis Escudero. Yung masyado kang, an tawag doon? Dapat sinusuportahan mo, mali man o tama, yung mga ginawa ng tauhan mo, doon ka pa rin as a leader, no? Lagi ang pagkampi mo sa yung nasasakupan, sa yung pinamumunuan. Ganun po yung leader. No? Kita mo si Tatay Digong ngayon. Nakakulong siya ngayon dahil siya yung leader niyan eh. Ikaw ang leader ng Senado na kami lahat nanonood. Oh, ngayon, para saan yan? Bakit mo siya kinontempt? Bakit kinontempt ni Chis Escudero sila Kanilaw? Simple lang. Para po siya yung maging star ng Noche Buena. O, di ba? Ngayon, sa ano po lumalabas ngayon? Wala na pong Amy Marcos na nag-contempt. Ang nakalagay na po, Ambassador Lacanilaw in Senate custody. O, ngayon, ang nakalagay na po sa balita, siya na po ang bida. Wala na pong Amy Marcos na sinasabi. In a statement, Escudero's office said the copy of order was sent. Yan. Special Envoy Marcos Lacanilaw is now on the custody of the Senate. This is in pursuant to an order issued by Senate President Chis Escudero on Monday. So siya na po ngayon na Pero ganun pa rin, no? Ganun pa rin mga kabayan sapagkat 2 araw lang yata yung contempt order na pinirmahan ni Senate President Chis Escudero, mga kabayan, no? Sabi nga po, eto, nagkomento na po tayo dati dito, no? Sabi nga po ng ating mga kabayan, nag-comment na grabe naman, bakit 2 araw lang? Ay, sinungaling naman yan. Eh, bakit si Colonel Grijaldo nakakulong, di ba? Pinakulong na mahabang panahon. Ewan ko kung nakakulong pa ngayon si Colonel Grijaldo. Ayan mga kabayan, nakakulong pa ba si Colonel Grijaldo, mga karbi natin? Di ba? Yung Colonel po na pinagtulong-tulungan nila at nakulong, mga kabayan, dyan po sa Senado ba or Kamara yun ha? Oh, sa Kamara yata, mga kabayan. Or sa Senate yata mga karbi natin ha. Correct me if I'm wrong. Wala na kasi ako wala na tayong update kaya Colonel Grijaldo, no, mga karbi natin. So, ayan. Dapat kasi maging patas lang kayo, ano? Fair and just. Yan po dapat ang pinaiiral ninyo sa bawat pagdedesisyon ninyo eh. Kasi nakakahiya naman, no? At bukod sa nakakaya, mga kababayan, parang nawawalan po kayo ng respeto sa inyong mga kasamahan dyan sa Senado. Alright? Well, anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, ay comment lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sana ang bayan ko sa mga nakakaw